Nagsimula ang kwento sa pagdating ng isang napakalaking dragon, isang dambuhalang nilalang na may nagliliyab na pulang mga mata. Tinitigan nito ang isang tao, halatang naaaliw, at sinabing interesting siya, lalo na't iniisip niyang kaya niyang hulihin ang makapangyarihang dragon. Dito natin unang nakilala ang protagonist na si Taishi. Buo ang loob niyang sinabi na hindi siya aalis hanggat hindi niya natatagpuan ang slime na si Puron. Kahit isang pirasong kahoy lang ang hawak niya, nanindigan siya sa harap ng mabangis na boss ng lugar. Natuwa ang dragon sa tapang ng binata at sinabing magiging glorious ang kanyang kamatayan, gagawin daw siyang makukulay na fireworks. Alam ni Taishi sa puso niya na wala siyang laban. Kahit pilit niyang magpakatatag, ramdam niyang hindi ito uubra. Sa huli, tinanggap niya ang pagkatalo at pabulong na humingi ng tawad sa kanyang kaibigang slime, si Puron. Sa mga huling sandali niya, naalala ni Taishi ang mga panahong magkasama pa sila ng maliit at dilaw na slime. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito noon, nangakong hindi sila maghihiwalay. Pero hindi natupad ang pangakong iyon. Hindi pumayag ang mga magulang niyang alagaan ang slime, kaya't napilitan siyang iwan si Puron habang umiiyak ng todo. Ngayon, muli siyang humihingi ng tawad, dahil muli na naman niyang iniiwan ang tanging tunay na kaibigan niya. Samantala, si Puron ay umiiyak din, takot na takot sa mapanganib na gubat sa harapan niya. Biglang napabalikwas si Taishi mula sa pagkakahiga, bumangga sa kahoy na bench na tinulugan niya. Napagtanto niyang panaginip lang pala ang lahat, isang bangungot na umiikot sa mahal niyang kaibigan. Pero ang ingay na gumising sa kanya ay hindi galing sa panaginip. Galing ito sa grupo ng mga bully sa paligid niya. Tumatawa sila at nilalay si Taishi, tinawag pa siyang F-rank loser. Isa sa kanila ang pinagalitan siya dahil natutulog-tulog lang daw siya kung saan-saan. Dapat daw ay nagte-training siya at hindi nagsasayang ng oras. Isa pa ang nagtanong kung natapos na ba niya ang task na pinagawa nila. Isa pa ulit ang nagsabi na kahit mukha itong bullying, binayaran naman daw siya para doon. Kaya kahit isang walang kwentang F-rank dapat daw ay marunong siyang magpasalamat at kumayad ng maayos. Lumapit ang leader nila, si Kasai, at handa nang suntukin si Taishi. Mayabang siyang ngumiti, hinawakan ang ulo ni Taishi gamit ang kamay na may kuryente, at sinabing basurang tao lang siya. Pero bago pa tumama ang suntok, isang malamig pero mahinahong boses ang pumihil. Isang babae, si Karen, ang lumapit at sinabing huwag mag-alala si Taishi. Binalaan niya si Kasai na bawal ang paggamit ng magic sa classroom at kung uulitin pa niya ito, isusumbong na niya. Dinagdag pa ni Karen na malinaw namang binubuli nila si Taishi. Sumimangot si Kasai at sinabing makialam si Karen sa iba. Hindi raw niya problema to at deserve ni Taishi ang traitor dahil palpak siya sa task. Pero hindi umatras si Karen. Sinabi niyang hindi makatarungan ang pagbubuli sa isang tao dahil lang F-rank siya. Nagsimulang mang-asar ang iba pa. Tinawag nilang heroine ng Karine, si Karen, at nil-8 siya dahil palagi raw niyang pinagtatanggol si Taishi. Tinukso pa si Kasai, baka raw nagseselos siya. Nagalit ng husto si Kasai at galit na sumigaw, tinatanong si Karen kung sila na ba ni Taishi. Banta pa niya, kapag nagkatuluyan daw sila, papatayin niya silang dalawa. Pinaalala pa niya na si Karen ay isang D-rank lang, samantalang siya ay C-rank, mas malakas at mas mataas ang status. Pero matatag si Karen. Sinabi niyang subukan lang ni Kasai kung anong gusto niyang gawin. Hindi siya natatakot. Biglang binagsak ng teacher ang file sa desk, pinutol ang tensyon. Pinaupo niya ang lahat dahil magsisimula na ang klase. Nagsitahimik ang mga estudyante, at bumalik sa kani-kanilang upuan. Binigyan pa ni Kasai ng masamang tingin si Karen at bamulong na pagbabayaran niya ito. Samantala, tahimik na napabuntong hininga si Taishi. Sa ngayon, tapos na muna ang gulo. Habang nagkaklase na, nagsimulang magturo ang teacher ng tungkol sa dungeon history. Nagtanong siya kung may nakakaalam kung kailan unang lumitaw ang mga dungeon sa Earth. Walang sumagot. Hindi siya nagulat, mas interesado kasi ang karamihan sa pakikipaglaban kaysa sa pag-aaral. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag, hindi pa rin daw tiyak kung saan talaga nagmula ang mga dungeon. Pero ilang dekada na ang nakalipas nang biglang lumitaw ang mga monsters, dungeon, at magic sa buong mundo. Binago nito ang takbo ng sibilisasyon ng tao. Bagamat puno ng panganib at kaguluhan ang pagbabagong ito, nagbukas din ito ng bagong energy sources at sinimula ng bagong yugto ng industrialization at mga oportunidad.
Ngayon, may bagong misyon ang sangkatauhan, ang sakupin ang lahat ng dungeon at baguhin ang mundo sa proseso. At dito nagsimula ang panibagong kasaysayan. Ipinagpatuloy ng teacher ang lecture, sinabing mula ngayon, kailangang pumili ng landas ang bawat isa, kung magiging dungeon conquerors ba sila, monster hunters, o duelist ng malalakas na hunters. Kailangan nilang mag-ipon ng experience points at magpa-level up para makasabay sa pagbabagong ito. Binigyan niya ng tanong ang klase, ang mga dungeon ba ay simula ng bagong tadhana? O isa ba itong sumpa? Pagkarinig ni Taishi sa tanong na iyon, tila may tumama sa puso niya. Naalala niya ang isang boses na dati na niyang narinig, isang boses na nagsabing ang pagkikita nila ni Puron ay parehong tadhana, at isang sumpa. Sinubukan niyang alalahanin kung saan niya eksaktong narinig ang mga salitang iyon noon, pero naputol ang iniisip niya nang biglang magtanong ang teacher kung ano ang plano ng bawat estudyante para sa future nila. Isa-isang nagsimulang sumagot ang mga estudyante, excited pa nga ang karamihan. Yung iba, gusto ng stable na trabaho. Yung iba naman, nangangarap na maging monster hunters para makakuha ng rare items at sumikat. Habang nakikinig sa mga sagot ng klase, pinaalalahanan sila ng teacher na isa sa pinaka-prestihiyosong eskwelahan sa buong mundo ang pinapasukan nila. Kaya dapat daw ay magsikap silang dalhin sa mas mataas na level ang pangalan ng school sa pamamagitan ng pagiging elite hunters. May isang estudyanteng curious na nagtaas ng kamay. Tinanong niya kung posible bang tumalon mula F, D, o C rank direkta sa S rank kung papasok sila sa isang double S rank dungeon at tatalunan ang mga monsters sa loob. Nagkatawanan ng buong klase sa tanong na tila imposible, pero si Taishi, tahimik lang. Hindi siya natawa. Ang simpleng pagbanggit ng double S rank dungeon ay may hatid na kirot sa kanya. Habang ang iba ay nagbibiro tungkol sa pagyaman at pagkuhang lakas mula sa dungeon na yun, biglang naging seryoso ang ekspresyon ng teacher. Mariin niyang sinabi na hindi biro ang double S rank dungeon. Hindi raw alam ng mga estudyante kung anong klaseng impyerno ang naghihintay sa loob ng ganung dungeon. Ipinaliwanag niya na ang mga ganitong dungeon ay puno ng dragons, demons, at mga nilalang na lampas sa imahinasyon. Wala pang kahit sinong tunay na nakasakop sa isa. Kahit ang mga mataas na rank na hunters ay madalas nabibigo, karamihan sa kanila, hindi na nakakabalik. Ang mga F rank, dagdag pa ng teacher, ni hindi dapat mangarap na lumapit sa isang ganong klaseng dungeon. Ang mga monster sa loob ay hindi lang basta S-class, mas mataas pa roon. At ang simpleng makarating lang sa entrance ay isang malaking achievement na. Kung iniisip ng ilan sa kanila na kayang i-raid yun ng mga estudyante lang, puro kamangmangan lang yun. Ang teacher mismo ay isang A-rank hunter, kaya alam niya ang sinasabi niya. Kaya tinanong niya ang buong klase, may nakakita na ba kahit entrance lang ng double S-rank dungeon? Sa gulat niya, may isang kamay na dahan daw ang itinaas sa likod ng classroom. Si Taishi iyon. Tahimik niyang sinabi na noong bata pa siya, nakapasok siya sa isang double S-rank dungeon. Napalingon ng buong klase sa kanya, gulat na gulat sa sinabi niya. Napalawak ang mga mata ni Karen sa hindi makapaniwalang reaksyon, habang si Kasai naman ay agad na nagsabi ng sinungaling. Nagsimulang pagpawisan ng teacher, halatang kinakabahan. Sinubukan niyang ipaliwanag na baka naguguluhan lang si Taishi o maling memorya lang yun mula sa pagkabata. Nagtawanan ulit ang ibang estudyante, nilate si Taishi at sinabing baka daw nataman lang ang ulo nito noong bata pa at kaya kung ano-ano ang naiisip. Wala pa nga siyang basic frontend magic, paano pa kaya ang mabuhay sa loob ng double S rank dungeon? Lalong sinabayan ni Kasai ang pangungutya. Sinabi niyang nagsisinungaling lang si Taishi dahil alam niyang walang makakapagpatunay kung totoo man yun. Pero bigla na lang pinukpok ni Taishi ang mesa niya, tumangging umatras. Buong tapang niyang sinabi na totoo ang sinabi niya, nakapasok talaga siya sa isang double S rank dungeon noon. Kitang-kita sa mga mata niya ang sincerity. Sa pagkakataong yun, napansin yun ni Karen. Naramdaman niyang hindi nagsisinungaling si Taishi. Pero si Kasai, lalo lang siyang pinanlamigan ng dugo. Naiinis siyang makita si Taishi na napapansin ng iba. Nag-shift ang eksena sa labas ng school. Mag-isa lang si Taishi na nakaupo sa isang bench, malalim ang iniisip. Naalala niya ang panahong magkasama pa sila ni Purun sa loob ng misteryosong dungeon na yun. Sa kasalukuyan, tahimik lang siyang nakaupo, iniisip ang slime friend niya. Lumapit si Karen at umupo sa tabi niya.
Tinanong niya kung bakit mag-isa si Taishi at kung may nangyari ba. Sagot ni Taishi, may iniisip lang daw siyang mga lumang alaala. Naging curious si Karen at gusto sanang malaman pa, but bago pa sila makapagpatuloy, dumating na naman ang mga bullies. Isa sa kanila ang nagsabing hinahanap nila si Taishi simula pa launch. Galit na galit si Kasai nang makita si Karen na kasama si Taishi. Halatang naiinis siya. Isa sa mga bullies ang nanukso sa kanila. Tinawag silang couple at tinanong kung anong ginagawa nila sa tahimik na lugar na yon. Diretso sa punto si Kasai. Hinamon niya si Taishi kung totoo raw ang sinabi nito. Kumuha siya ng photo ng Double S rank dungeon gamit ang camera niya. Kapag may nakuha siyang ebidensya, baka raw may maniwala na sa kanya. Nagalit si Karen sa narinig. Sinabi niyang tigilan na ni Kasai ang kahibangan niya, kundi tatawag na siya ng teacher. Pero tinanggap ni Taishi ang hamon. Sinabi niya kay Kasai na kapag naibalik niya ang litrato, titigilan na nila siya at si Karen. Nagulat si Karen. Hindi siya makapaniwalang pumayag si Taishi. Binalaan niya si Taishi na niloloko lang siya ng mga bully. Pero ngumiti lang si Taishi. Nagpasalamat siya kay Karen sa palagi nitong pagtatanggol sa kanya, at humingi rin siya ng paumanhin. Gusto raw niyang matulungan si Karen sa sarili niyang paraan. At may isa pa siyang dahilan kung bakit gusto niyang pumasok sa dungeon. Kailangan niyang hanapin si Puron. Sinabi niya kay Karen na huwag mag-alala. Importante ito para sa kanya. Naintriga si Kasai sa sagot ni Taishi, at nagbigay siya ng kondisyon. Kapag nabigo si Taishi na magdala ng ebidensya, magiging laruan siya ng grupo, habang buhay. Pagsapit ng hapon, makikita si Taishi na nakasakay sa bisikleta. Huminto siya sa harap ng isang madilim na kuweba, buo ang loob. Nandito na siya sa entrance. Sa wakas, handa na siyang muling pumasok. Sa Double S rank dungeon. Tumayo si Taishi sa bungad ng kuweba, ang mga mata niya punong-puno ng determinasyon. Wala siyang pag-aalinlangan ng tawirin ang nabubulok na, "Do not enter," sign na halos nakabaon na sa lupa. Sa loob, mabigat ang hangin at sobrang tahimik. Ang dilim ay abot hanggang sa dulo ng bato-batong koridor. Pero nagpatuloy si Taishi, hawak ang kamera at nire-record ang bawat hakbang. Umaasam sa lugar na ito, baka matagpuan niya si Puron. Mahina niyang tinawag ang pangalan ng kaibigan sa loob ng kadiliman, paulit-ulit, "Ako ito, si Taishi, kaibigan mo." Sagot lang ng kuweba ay mga echo ng sarili niyang boses. Pero mula sa kaibuturan ng dilim, may isang nilalang ang lumabas. Mukha itong aso pero may dalawang baluktot na sungay, naakit ng boses niya. Tinitigan ito ni Taishi nang may katahimikan at awa. Si Puron ba ito? Kahit sigurado siya sa nakita, hindi niya napigil ang tanungin ang nilalang kung mag-isa rin ba ito, tuluyan na bang umalis si Puron. Huli na ba siya? Biglang may mahinang pagaspas na bumasag sa katahimikan, isang paru-paro na mahina ang liwanag, lumilipad sa ere sa harapan niya. Hindi niya maalis ang tingin dito. Sa gitna ng dilim ng kuweba, ang marupok nitong ganda ay tila bumura sa takot. Naalala ni Taishi nung bata pa siya, kung paano siya pinuno ng takot ng lugar na ito. Pero ngayon, habang pinagmamasdan ng paligid, parang hindi naman pala ganoon kadilim. Baka maliit lang talaga siya noon, baka sobrang exaggerated lang ang takot niya noon. Mukhang hindi naman pala ganoon ka nakakatakot. Papaniwala na sana siya sa sariling si Puron ay ligtas at nasa ibang lugar, nang may bigla siyang naramdamang presensya sa likuran niya, malaki, malamig, at nakatingin. Mula sa dilim, dalawang nagniningning na mata ang sumilay. May gumalaw, isang napakalaking bagay. At sa sumunod na segundo, sumabog ang lupa sa ilalim niya. Naitapon si Taishi na parang basang manika, tumama ang likod sa matigas na bato. Napasinghap siya sa sakit, hirap huminga. Habang bumababa ang alikabok, unti-unting lumitaw ang halimaw. Hindi ito mukhang nagmamadaling patayin siya. Sa halip, nakatitig ito kay Taishi na para bang naaaliw sa kahinaan niya. Sumigaw si Taishi habang tinutokso siya ng halimaw, at sa kanya ito nakita, ang mukhang lagi niyang napapanaginipan. Ang dragon. Ang parehong dragon na bumabagabag sa kanyang mga panaginip, ngayon ay nasa harapan na niya, totoo, buhay, at mas nakakatakot sa personal. Tinitigan siya ng dragon na may halong galit at pangungutya. Isang hamak na tao raw ang nang-ahas pumasok sa dungeon nito. Nakakahiya raw. Inamoy siya ng dragon at tumikim. "Ang hina mo, hindi ka man lang makakabusog sa gutom ko," ani ng halimaw. Napansin nito ang kamera na dala ni Taishi.
Na-curious ito, at sa isang bagsak ng paa, dinurog ang device. Akala siguro nito ay communication device iyon. Ngayon na wala na ang camera, tinanong ng halimaw kung ano na ang gagawin ng tao, mag-isa, walang laban, at walang ebidensya. Tuloy-tuloy ang insulto nito. Sa paos at mabigat nitong boses, tinawag si Taishi na basura. Walang silbi, kaawa-awa, pero narinig na ni Taishi lahat ng iyon dati pa. Sa totoo lang, parang replay lang ng lahat ng panlalait na naranasan niya mula sa mga bully, mula kay Kasai, mula sa mundong paulit-ulit na sinasabi na ang isang F-rank na tulad niya ay walang karapatang sumaya, o mabuhay gaya ng iba. Naalala niya si Kasai, kung ilang beses na niyang pinipigil ang sarili, pinipigilan ng kamaong gustong manlaban. Ngayon, namumula ang mga mata ni Taishi, hindi lang sa sakit kundi sa apoy sa loob niya. Dinampot niya ang isang kahoy na club malapit sa kanya. Nanginginig pa ang boses niya, pero may bigat na ang mga salita niya. Hindi na niya binulong lang sa sarili, ngayon, buo ang loob. Hindi siya basura. Ang pangalan niya ay Taishi. At ngayon, hahabulin niya ang dragon. Tumawa ang dragon, mababa, malalim, at yumanig ang buong kuweba. Ikaw, lalaban. Panunuyan nito. Aliw na aliw sa tapang ni Taishi. Sinabi nitong dapat na lang siyang tumakbo habang may oras pa. Pero nanatili si Taishi sa kinatatayuan niya. Hindi siya tatakbo, hindi hanggat hindi pa niya natatagpuan si Puron. Pumwesto siya sa simpleng battle stance. Sumimangot ang dragon. Sa isang iglap, sinipa niya si Taishi. Muli siyang tumilapon, gamulong sa lupa na parang sirang laruan. Tanga, sabi ng halimaw. Isang tao na halos hindi ko sulit patayin. Pero masarap sirain. Nagpapatuloy ang eksena na parang eksaktong kopya ng bangungot ni Taishi. Muli, narinig niya ang boses ng dragon na tila nangangako. Gagawin kitang fireworks. Basa ng dugo at alikabok, mahina siyang bamulong ng mga salitang may lungkot, hindi para sa dragon, kundi para sa kaibigan niyang hindi niya nabantayan. Sorry, Puron. At biglang, liwanag. Isang kidlat ang bumagsak mula sa langit, tinamaan ng dragon ng nakakabulag na enerhiya. Sumabog ang hangin sa lakas ng kuryente. Napapikit si Taishi at tinakpan ang mukha. Umalangaw-ngaw ang kulog sa loob ng kuweba. Ramdam niya ang init sa balat habang ang mga kidlat ay bumagsak ng sunod-sunod sa katawan ng halimaw. Nang hamupa ang ingay at nawala ang liwanag, dahan-daang iminulat ni Taishi ang mga mata niya. Patay na ang dragon. Hindi siya makapaniwala. Tinitigan niya ang nasunog na bangkay ng nilalang na halos pumatay sa kanya ilang segundo lang ang nakalipas. Lumapit siya, kabado ang puso, hindi alam ang iisipin. Paano? Sino? At sa kanya ito nakita. Sa gitna ng kumikislap na kidlat, may isang maliit at makinang na bagay na gumalaw. Isang dilaw na slime, lumiwanag at lumulutang sa ibabaw ng patay na dragon. Nang humarap ito kay Taishi, napahinto ang kanyang paghinga. Kilala niya agad ito, si Puron. Pero hindi na ito ang mahina at malambot na slime na naaalala niya noon. Ang bersyon ni Puron na ito ay may nagniningning na markang hugis screws malapit sa isang mata, at ang buong katawan niya ay tila naglalabas ng electric energy. Mas malakas na siya ngayon, isang ganap na transformation. Nagsimulang bumalik ang mga alaala kay Taishi. Naalala niya ang unang beses na nakakita siya ng slime, noong unang field trip nila kasama ang kanyang mga magulang. Pumunta sila sa isang fair malapit sa kanila, kung saan maraming lifelike monster statues ang nakadisplay sa isang malawak na parke. Doon niya nakita ang estatwa ng isang slime na may label na F-rank monster. Pinakalma siya ng mga magulang niya. Sinabi nilang peke lang lahat ng iyon, dekorasyon lang. Pinagmamadali pa siya, baka raw mamiss nila ang parada. Masaya ang parada, makukulay na puppet, malalaking gumagalaw na monsters, at ang pinakainaabangan, ang King Buffalo, isang dambuhalang nilalang na ginagalaw ng mga bihasang performer. Masaya ang mga magulang ni Taishi. Nakangiti silang pinapanood ang anak nila, tuwang-tuwa raw ito. Pero hindi totoo iyon. Hindi nag-e-enjoy si Taishi. Takot siya. Nang umarte ang isang tao na parang umuungol ang King Buffalo, napasigaw si Taishi sa gulat. Yumanig ang tunog sa dibdib niya. Para sa kanya, sobrang totoo ng monsters. Tumakbo siya. Hindi na siya nag-isip. Tinakasan niya ang parade habang halos mabulag sa takot. Sa pagmamadali niya, nabangga niya ang isang batang babae na nakatayo sa harap ng peking kastilyo. Natamba ang bata at mahinahong sinaway siya, delikado raw ang tumatakbo sa gitna ng crowd. Pero hindi na siya huminto.
Mahina siyang nagsorry habang tumatakbo palayo, halos maiyak. Nilingan siya ng bata, nagtataka sa kakaibang lalaking tumakbo dahil sa mga peking monsters. At doon nagsimula ang takot ni Taishi sa monsters. Habang patuloy siyang tumatakbo, hindi na niya namalayang sobrang layo na pala siya sa daan. Palakad-lakad siya sa gitna ng gubat, tinatapik ang isang maluwag na bato sa paanan, habang iniisip. Bakit ba ako takot sa monsters? Duwag lang ba talaga ako? Pero habang gamulong ang bato papalayo, napansin niyang hindi na niya alam kung nasaan siya. Naliligaw na siya, kinabahan siya at nagsimulang tawagin ang nanay at tatay niya, nanginginig ang boses. Mabilis na dumidilim ang langit, at upang dagdagan pa ang problema, nagsimulang umulan. Lalong naging masama ang araw na iyon, lalo na para sa batang katulad ni Taishi. Takot na takot, pinilit ni Taishi na makalusot sa mga basang palumpong, naghahanap ng kahit anong masisilungan. At doon niya ito nakita, isang malaking kuweba sa harapan niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya papasok, umaasang mabibigyan siya ng silong ng mga bato mula sa ulan. Habang papalalim siya sa loob, lalo ring lumalakas ang ulan sa labas. Unti-unting nasanay ang mga mata niya sa dilim. At doon niya napansin, na kahit nakakatakot ang bungad ng kuweba, hindi pala ito ganoon kasama sa loob. Sa katunayan, parang may kakaibang katahimikan dito, parang may hiwaga. Curious si Taishi, at dahil wala naman siyang ibang magawa habang naghihintay, nagpa siya siyang i-explore ang kuweba. Habang palalim siya ng palalim, may bigla siyang nakita. Isang slime, maliit, bahagyang tumatalbog sa lupa. Napadilat ang mata ni Taishi sa hindi makapaniwala. Totoo ba ito? Totoong slime ba to? Dahan-dahan siyang lumapit para masilip ito ng maayos, pero bigla siyang natigilan. May anino sa likod ng slime. Isang napakalaking king buffalo. Napasinghap si Taishi. Mabilis ang tibok ng puso niya habang nagtago siya sa likod ng bato. Umasa siyang hindi siya nakita ng halimaw. Bakit may ganitong klase ng monster sa isang maliit na kuweba? Tanong niya sa sarili. Alam niyang masama ito. Kapag nakita siya ng king buffalo, siguradong tapos na siya. Gusto na niyang tumakbo. Lahat ng parte ng katawan niya sinisigaw na, umalis ka na. Pero nang muling tingnan niya ang slime, nakita niyang nanginginig ito. Ang gelatinous nitong katawan ay umaalog sa takot, at may marahang, nakakaawang tunog itong inilalabas. Alam ng slime na mamamatay na siya. Parang may humigop sa puso ni Taishi. Naramdaman niya ang biglaang guilt. Mahina siyang nagsorry habang nakatago. Gusto niyang iligtas ito, pero alam niyang hindi niya kaya. Hindi siya sapat, pero habang paalis na sana siya, may pumasok sa isip niya. Naalala niya ang slime statue sa amusement park, yung may label na F-rank. Naalala niyang nabasa niya noon na ang mga slime ay mga timid creatures, mga nilalang na madaling matakot, madaling malungkot. At bigla niyang naintindihan, ang slime na ito, katulad niya, parehong mag-isa, parehong takot. Nang ibaba na ng king buffalo ang ulo nito para kainin ang slime, doon na nagdesisyon si Taishi. Bigla siyang tumakbo at itinakip ang sarili sa harap ng slime. Nagulat ang halimaw, isang batang tao ang humaharang sa kanya. Hindi nito inaasahan yun, pero wala nang pakialam si Taishi sa kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang maliit na nilalang na nasa kamay niya. Mahina niyang tinanong ang slime kung okay lang ito. Pinakilala niya ang sarili at nagtataka kung bakit isang mahinang monster tulad nito ang nagtatangkang labanan ang ganoong kabanggas na nilalang. Hindi sumagot ang slime, tinitigan lang siya ng malalaking, basa nitong mata. Dahan-dahan itong binuhat ni Taishi at mahigpit na niyakap. Sabi niya, kung pareho lang silang mahihina, ang pinakamatalinong gawin ay tumakbo. Hawak-hawak si Puron, tumakbo si Taishi palabas ng kuweba, dumaan sa ulan, at bumalik sa kagubatan. Kahit saan pwedeng may monster, pero hindi na siya huminto. Hindi rin niya maintindihan kung bakit niya isinusugal ang lahat para sa isang low-level monster. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na niya kayang iwan ito. Hindi na, lalo na't nailigtas na niya ito. Pagbalik nila sa park, basang-basa na si Taishi mula ulo hanggang paa. Tumingin siya sa slime at mahina itong tinanong kung may pangalan ba ito. Umungol lang ang nilalang. Puron, ngumiti si Taishi. Simula ngayon, yan na ang pangalan mo, Anya. Sinabi niya kay Puron na balang araw, palalakasan niya ang sarili niya, at makikipag-contract sa kanya. Magkasama silang dalawa, habang buhay.
Pero hindi nagtagal ang saya. Pagbalik nila sa parents ni Taishi, agad siyang sinermonan. Anong ginagawa mo sa gubat? Galit na tanong ng ina niya. At bakit may monster ka sa braso mo? Ipinaalala ng nanay niya na dahil wala pa siyang contract ability, bawal siyang mag-uwi ng monster. Kailangan daw niyang ibalik agad ang slime. Wasak ang puso ni Taishi habang pabalik siya ng gubat. Tahimik niyang buhat si Puron. Bakit pa kasi ang hina ng slime na yan, bulong ng ama niya. Sabi naman ng nanay niya, malamang ay galing lang daw sa gubat sa likod ng amusement park ang slime. Kailangan daw matutunan ni Taishi na may mga bagay talagang bawal. Habang papalalim sila sa kakahuyan, paulit-ulit humihingi ng tawad si Taishi kay Puron. Patawad daw, kung pwede lang sana, iba ang naging sitwasyon. Pagkarating sa lugar kung saan sila unang nagkita, inilabas ni Taishi ang isang pirasong tinapay mula sa bulsa, ang nag-iisang pagkain niya. Inalok niya ito kay Puron. Ito lang ang meron ako, pero sayo na to, umiiyak niyang sabi. Masaya naman ang slime, tinanggap ang tinapay at tila nagpapasalamat. Sorry, sabi ulit ni Taishi habang pumapatak ang luha. Ang hina ko kasi, pero parang sinasabi ni Puron sa kanya na okay lang. Naayos lang kahit ganon. Nanghihina pero may pag-asa, nangako si Taishi na magpapalakas siya. Babalikan niya si Puron balang araw. At yun ang huling beses na nakita niya ang slime. Kahit pangumiti si Puron sa huli, nakita ni Taishi ang lungkot sa likod ng ngiti nito. At doon nalaman ni Taishi ang totoo. Ang kuwebo kung saan niya unang nakita si Puron, isang S-rank dungeon pala yun. At ngayon, wala na siyang paraan para makapasok ulit. Hindi hanggat hindi siya malakas. Para makita si Puron ulit, kailangan muna niyang lumakas. Sobra, pero lumipas ang mga taon, at hinarap ni Taishi ang katotohanan. Wala siyang special powers. Wala siyang talento. Walang nagbago sa loob ng 6 na taon. Maliban sa isang bagay, si Puron, ang slime na iniligtas niya, lumakas. Hindi lang basta lumakas, sobrang lakas. At ngayon, pagkatapos ng lahat, magkasama na ulit sila. Hindi napigilan ni Taishi ang emosyon niya. Niyakap niya ng mahigpit si Puron habang humahagulgol. Miss na miss kita, Puron. Patawad daw. Patawad sa hindi agad pagbabalik. Si Puron, na ngayon ay nagniningning sa lakas, ay yamakap din sa kanya gamit ang jelly-like nitong katawan. Hindi makapaniwala si Taishi. Ito ba talaga ang slime na tinalo ang dragon gamit ang kidlat? Oo, matapang na kinumpirma ni Puron. Kahit F-rank pa rin si Taishi at hindi pa rin siya pwedeng mag-contract, hindi ito mahalaga kay Puron. Hindi siya umalis. Hindi siya nagbago. Nanatili lang si Puron sa tabi niya, mainit, tapat, at punong-puno ng pagmamahal. Parang sinasabi nitong gusto pa rin niyang maging partner ni Taishi. Nagdalawang isip si Taishi. Alam niya ang rules. Bawal mag-contract ng walang qualification. Pero bago pa siya makapagsalita, may biglang nangyari. Isang system notification ang lumitaw sa harapan niya. Isang tanong lang ang nakasulat. Gusto mo bang manahin ang kakayahan ni Puron the Slime? Nanlaki ang mata ni Taishi. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Makukuha na niya ang lahat ng kakayahan ni Puron. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.